Good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin no, itong sagupaang Senator Marcoleta at Boying Remulla plus Erwin Tulfo. No? Itong dalawang kolokoy na to, natagpo ang tanga sa Senado. Isipin nyo, kaya nilang bumali ng batas. Oh my goodness talaga. Anyway, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. Okay, let's do this. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also Sino? what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung Then, requirements anong ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of the law? No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you? Lawyer versus lawyer ito Lawyer itong si Senator Marcoleta, lawyer itong si Boying Remulla. Tignan nyo sa dalawa. Kung sino talaga yung inaral nila, ginamit nila ng tama. In a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo Kaya nabablar ang proceedings natin Kaya nga kinote siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But it that's is not how, my opinion. Isipin nyo, no? I respect your opinion. Itong si Senator Marcoleta, yung mga sinasabi niya, based in law. Binabase niya lahat sa batas. Tapos sasabihin lang ni Boying Remulla, nire-respeto niya daw yung opinion ni Senator Marcoleta. Oh my God, Boying Remulla, bakit ba kayo ganyan? Kasi sa totoo lang, no? Totoo lang mga kababayan, nakakatakot yung gantong leader. Bakit? Kasi sila yung nagke-create ng sarili nilang batas. 'Di ba? Gumagawa sila ng sarili nilang batas na labas doon or bawal doon sa saligang batas natin, sa batas ng Pilipinas. Nakakatakot 'yan. 'Di ba? Gagawa kayo ng batas kung ano yung nagustuhan nyo? Kung ano lang yung gusto nyo? Pwede ba yun? Anong klaseng mga leader kayo? Kasi kung ikaw ang isang leader, di ba, merong batas na umiiral, di ba dapat bilang leader, dapat maging good influence ka sa lahat? Para gayahin ka nila. Di ba? Ganun dapat. So ipapakita mo, ito yung batas. Sige, sundin natin yan. Di ba? Kasi nga, ito patungkol kasi ito sa mga diskaya. Diba? Ayaw bigyan ng protection nito. Kailangan mo na daw magsauli ng pera. Hindi naman yun. Ganon. Kasi nga, labag yun sa batas. Kasi nga, paano mo papasauli ng pera?
hindi pa naman alam kung magkano ang ibabalik. Tama, di ba? At saka huwag tayong mag-alala. Huwag tayong matakot na, baka dumating ang panahon wala tayong makuha. Sila na mismo umamin. Umamin sa kanilang mga kasalanan. Di ba? On the record lahat. On the record lahat. Inamin na nila. Di ba? So malaki ang tsansa natin. Baka 100% makukuha natin ang gusto natin. Yung pera, makukuha natin yan. Di ba? Kailangan lang dumaan sa due process. Di ba? Dumaan lang sa due process. Huwag natin baliin yung batas. Kasi baka mamaya tayo pa maputukan. Imbis na meron na, wala pa tuloy. Di ba? Siyempre, pag kumounter yan, gagamit ng batas yan. Against the law yung ginawa nyo. So, anong mangyayari? Bakit ba kasi natatakot? No? Na walang makukuha. Walang makukuha. Umamin na sila sa mga kasalanan nila. Makukuha natin yung mga yan. Kung ayaw nilang madala sa Santong Paspasan, makukuha natin sa Santong Dasalan. Tama ba yun? Mali ako. Santong Dasalan nata bago Santong Paspasan. Basta yun. Filean lang naman ang tama yan eh. Kuha lahat yan. Kung hindi sila makuha sa pakiusap na ibalik nyo na to, pwede natin daanin sa force. Sa pilitan. Bakit? Pwede naman tayo mag-file ng case. Yun yung sa pilitan, hindi yung ginagawa ninyo. Na gusto nila ng proteksyon galing sa gobyerno. Kasi nga naman, 'di ba? Natatakot din sila sa buhay nila. 'Di ba? Sa kaligtasan nila. 'Di ba? Yun lang naman. Pero bakit ayaw ibigay? For what reason? No? Sa totoo lang, itong mga diskaya, no? Itong diskaya, itong mag-asawang ito, no, yung kanilang construction company, sobrang lawak ng hawak niyan sa Pilipinas. Ang daming hawak niyan na infrastructure, no, yung mga ginawa nila sa Pilipinas. 'Di ba? Ang dami nilang ginawa. Kati nga Ilocos Sur, marami rin silang gawa doon eh. 'Di ba? Dito lang ata sa Bulacan, di ko lang alam kung ilan ang ginawa nila dito, pero mas marami kasi dito yung wawaw. Puro ghost project pa. Kaya nga dapat ingatan nga natin 'to kasi konti na lang 'to eh. Pag kumanta na 'to ng todo-todo, 'di ba? Wala tayong pakialam kung sino tatamaan na. Past administration man 'yan, current administration. Wala tayong pakialam. Ang gusto natin malaman yung katotohanan. Mapanagot yung mga gumawa ng katarantaduhan sa Pilipinas. Makuha ulit natin yung para sa atin. Regardless kung sino pa yan. Di ba? Regardless kung sino man yan. It is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before or after. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas. Umuo siya kanina, tapos ngayon iba na. Wala talaga. Huwag po din yung babaguhin ng batas, Mr. Secretary. We are operating on... Ang masaklap dyan, Senator Marcoleta, sila na yung batas. No? Ang tanong lang, pag ganyan ba ang mangyari sa kanila, okay lang? O baka sumigaw din sila ng due process at sumunod tayo sa batas? A unique set of facts, and we are... All of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry. Appeal to authority ang po. Appeal to people.
Ang kinagaganda ng bansa dyan sa ginagagawa nyo, lumalabag kayo sa batas. Di ba? Lumalabag kayo sa batas. For such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am country not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law. No, si Remulla nga yung nagko-ano dito eh. Yung ano lang eh. Di ba? Siya lang naman eh. Si Senator Marcoleta yung sinasabi niya about the law. Di ba? Itong si Remulla, ikaw nga Remulla ang nag-ano dito? My goodness talaga. Anong kalokohan yan? I respect your opinion. I respect your opinion. Ikaw nga yung ganun. Ikaw yung nag-ano ng opinion lang. Opinion lang yan. Kasi hindi naman yan yung nasa batas. My God. Oh, Mr. Secretary, you may be disbarred from doing this. Oh. Then, it's your opinion, sir. It's Mas kawawa ka naman. Paano ka magiging ombudsman kung madidisbar ka sa ginagawa mo? My God talaga. Madidisbar ka niyan. Against the law. Harap-harapan. Di ba? your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, articulating the sir. It provision of it law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution Yun naman. to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you. Korte naman kasi talaga makakapagsabi niyan. So, Remulla, sinasabi mo ba, ikaw na ang korte? Di ba? Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Thank you. Okay. So, Hanggang tingin na lang talaga si, Boying. Maling katwiran kasi, di ba? Maling katwiran. Ipipilit mo, di ba, yung isang bagay na labag sa batas. Tas sasabihin mo, itong kay Senator Itong kay Senator Marcoleta is opinion lang. Ikaw nga to nagbibigay lang ng opinion eh. Tas ikaw pa ang lakas loob na magsasabi na I respect your opinion. What the heck? Saan mo kinuha yung ganung bagay? Grabe, nakakatakot kayong maging leader talaga, sa totoo lang. Oh my God. No one's above the law, tapos kayo, above pa kayo sa batas? next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. By whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on So we met with them already, and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad, Opo. mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair. Naku, isa to pa to. Secretary Mulya, Putik wala yan. nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan,
na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagustuhan ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Opo naman to kagad. Inutos ba ng taong bayan na bumali tayo sa batas? Di naman, di ba? Ewan ko talaga. Pag ito talaga mga tulpo ang nagsasalita, walang kakwenta-kwenta. Mr. Chair, there Yes, is also, Senator. I would like to... Opo naman kagad si Boying. Maganda sa tenga. manifest that. Hindi ko alam kung nakikinig mo tayong lahat. Eto na. Si Erich Sylvester Tulpo. Oh my goodness. Another Tulpo, another Kengkoy. Yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Nagsama yung dalawang tanga. Oh my goodness. Kakadiri kayo. Grabe. Ulitin natin ha. To be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Tingnan nyo, pati yung reaksyon ng taong nasa likod niya, na parang ang cringy, di ba? Tingnan nyo ha. To bend the law. To be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Tingnan nyo. Yung reaksyon ng taong nasa likod ni Erwin Tulfo, natawa na lang sa'yo, Sylvester Tulfo. Dahil sa, anong klaseng pag-iisip yan? Mas mataas ang tao kaya sa batas? Ang utos nga ng Diyos, sumunod tayo sa batas. Diyos mismo nagsabi nun. Kasi kung mas mataas ang tao sa batas, eto bigyan natin ng example. Kasi itong sinasabi ni Erwin Tulfo, di ba? Ang sigaw ng taong bayan, ibalik yung pera, ibalik yung pera. Pero hindi naman sinabi ng taong bayan na bumali tayo sa batas para lang makuha kung ano yung gusto natin. Ang sabi lang naman ng taong bayan, ibalik yung pera. Pero walang sinabi ang taong bayan na baliin natin yung batas. Di ba? Sige, ganito, pagbigyan ka namin. Pagbigyan natin yung sigaw ng taong bayan. 'Di ba? By your definition. 'Di ba? Sige, ganon. Paano kung ganito ang sigaw ng taong bayan? Sunugin yang mga politiko, mga kontraktor na nagnakaw ng pera ng taong bayan. So pagbibigyan natin, babaliin natin yung batas. Wala tayong death penalty dito sa Pilipinas. So, sunugin natin. Di ba? O kaya, bigatan natin, hindi sunog. Pakain natin sa buhaya. Di ba yung mga kauri nila? Tignan natin kung sino pinakamatibay ang balat. Yung mga gutom na buhaya, yung mga mag-farm tayo ng farm ng buhaya na hindi pa kumakain ng mga isang buwan para gutom na gutom talaga. Gutomin natin. Tapos pasok natin doon sa hawla nila. Pakabo natin sa mga buhaya. Paano pag ganun ang sigaw ng taong bayan? Susundin natin. Kahit labag sa batas. Di ba? Kahit labag sa batas, gawin natin. Di ba? Mas mataas ka mo ang tao sa batas. Ito yung batas, ito yung tao, ito yung batas. Ganun lang. Hayop talaga, di ba?
Grabe, ganyan talaga pag walang kwenta mag-isip. Tanga, sa madaling salita. O kayong mga bumoto dito sa mga tulpo, satisfied ba kayo? Ganyan mag-isip yung mga senador natin. Walang kakwenta-kwenta. Isipin mo ha, mambabatas yan. Pero siya mismo, umamin. Kailangan natin baliin, bend the law. My God. Tapos ito pang si Boying Remulla, kadiri din. Yes man kagad. Yes, sir. Tingnan nyo ha. Oh, yes sir. Siner mo pa yung katangahan ni Erwin Tulfo. My God talaga kayo. Kadiri. Di ba? Nagsama pa kayong dalawa. Wala talagang patutunguhan ng bansa natin, no? Mag-isip kayong mabuti. Wala talagang patutunguhan yung bansa natin kung ganito yung mga namumuno. Sa kangkungan talaga tayo pupulutin. Ganito mag-isip. Ano pang silbi ng mga batas natin na nilagay dyan kung hindi rin pala susundin? Di ba? Oh my goodness talaga. O anyway mga master, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating YouTube channel. No? At God bless sa inyong lahat. Paalam po.